So yun mga bossing, meron nga pala tayo dito Kawasaki 135. Braco 135. Yan. Malambot pala makina nito. Akala ko naman matibay ito. Hindi pala ito maaasahan sa mga kargahan ng yelo, ganyan. Laplang tibay, no? Tingnan nangyari, oh. Oh. Ay na walang bitaw. Akala ko matibay ito. Hindi pa naman sana ako nito, malambot pala to. Oh, may tama, pati yung suksukan ng cams niya sa head. Yan naman nangyari sa black. Oh. Malambot pala to, wala palang tibay to pag walang langis. Akala ko pa naman matibay to kahit walang langis. Bilisan ako dalawa. Ayoko! Ikaw na lang. Yun good night mga kasirani ko. Samahan nyo nga pala akong baklasin ng Kawasaki Barako na dinala dito sa atin. Nirereklamo nga pala ni Bossing bakit daw ayaw masipaan pag gusto sipaan ng motor niya. Nung sinubukan ko nga itong sipaan, nagulat ako. Kala ko sinisipaan ko ang step nut niya. Sobrang tigas nito, insan. Ang akala ko nga, guni-guni ko lang ito. Pero totoo pala, akala ko yung nananaginip lang ako. Pinilit nga ako ni Bossing dito na baklasin na ngayong gabi itong motor niya. Sabi niya, sirain ko na daw. Maayos ang motor niya. Sabi ko naman, Bossing, pagod na ako. Alas 10 na. Dahil napagod na nga ako gumawa ang mula alauna hanggang linggo. So napilitan na lang ako dahil customer is always right. Kaya baklasin na natin to. Dito nga binabaklas na natin ang makina niya para malaman na natin kung anong irereseta natin gamot dito sa kanyang Kawasaki 135. Dito nga tinanong ko nga si Bossing kung nag-change oil na ba siya ng kanyang Kawasaki 135. Sabi niya 1 linggo pa lang daw ang nakalipas. Yun pala, kumakain na pala ng langis ang kanyang Kawasaki 135. Kaya yan, namakat na ang kanyang piston. Dito nga makikita ang black niya ay puro kamot na. Kaya nga nung nalaman ni Bossing na may kamot ang kanyang black, napakamot siya sa kanyang ulo kahit walang kate. Pagkagising ko nga pala sa umaga, mekaniko na ulit ako. Kaharap ko na ulit ang Kawasaki 135. Sinubukan ko ang pukpukin to, ngunit matigas talaga ang kanyang ulo. Kaya nga napagdesisyonan namin na ibaba na lang ang makina nito dahil sobrang dumi pala ng makina nito. Kaya agaran ko na nga rin biniyak ang makina na ito para makita na namin ano pa ang maduduming pyesa nito sa loob nang mapalitan na ng mga bago. Dito nga habang pinapaklas ko ang mga tornilyo nito, marami na palang mga siraulong tornilyo dito. Kala ko sa tunay na buhay lang may siraulo, pati pala sa mga tornilyo. Kaya dito nga binibilisan ko na ang pagpaklas ng kanyang crankcase. Baka masayang ko na naman ang ilang minuto ng inyong buhay. Pasensya na po, maraming salamat sa inyo. Habang binabaklas ko nga ang mga pyesa ng makina na ito, bigla na lang ako napaisip kung paano ba talaga nasira itong makina na ito. Sabi nila napakatibay na ito. Akala ko pa naman matibay ito kahit walang langis. Nagkamali lang pala ako sa aking iniisip. Dito nga, akala ko, mabilis ko na mababaklas. Yung cambio pala nito, naka-welding. So, ginrinder ko nga muna to ng mabilisan. Kala ko, pag pinutol ko, mahuhugot ko na ito. Yun pala, hasain ko pa kasi hindi makakatagos ang kambyuhan sa loob ng makina. Kaya nga, nung nag-grinder ko na to, nabawasan ko na, pinukpok ko na kaagad nung makatagos na to, nang mabaklas ko na agad siya. Dito nga, hindi ko na nabidyoan ang pagkabit ng mga pesos loob nito. Dahil nga, nagmamadali na nga kami ng customer dahil may deliver pa daw siyang yelo. Nagagalit na ang kanyang mga customer. Dito nga sa moment of truth, isang sipa lang ang ginawa ko. Umandar na kaagad itong motor na ito. Tinesting ko nga kung tumatalo na to na parang kabayo. Sa pangalawang testing ko nga, nagulat ako, tumalon na malakas. Kinabahan na naman ako doon kasi tumatanda na tayo. Ayun na nga mga bossing, abang-abang na kayo sa mga sunod na lapad natin. Comment nyo natin yung location nyo para malapagan na rin natin ng libreng pyesa, malay nyo. Andiyan na rin tayo sa location nyo. So like, comment, and share na lang mga bossing. Masalap sa inyo.